Good morning, good morning. Good morning guys, good morning mga pre, good morning mga pards. Ayan, kamusta kayo? Ayan, sana lahat kayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Okay? Currently, I am here at Zambales, San Marcelino, Zambales. And for today's video, we will be having moto camping tayo ngayon sa isang sikat na lugar dito sa Zambales. Ayan, ang tinatawag nilang New Zealand ng San Marcelino, Zambales. So, alam ko iba sa inyo alam na kung saan to. Ito ay ang Lake Mapanuepe. Okay, doon sinabi ko na New Zealand ng Zambales. Personally, ayoko tinatawag yung mga lugar na ganon, na tulad yung Little Bigan Eka, Little Baguio, ganyan. Kasi may sariling ganda yung lugar. Kaya dapat magkaroon siya ng sarili niyang identity. Ayan, so saan lang naman yun. So siguro for promotion yung iba, kaya ganyan tinatawag yung mga lugar. Pero personally sa akin, hindi ko sila tinatawag na ganun. Kasi maganda yung Lake Mapanuepe. Kasi I've been there ng 2022 yata. Ayan, pero isang araw lang. Kaya sabi ko noon, babalik ako dito for camping. Ayan, maganda ang Lake Mapanuepe. May vlog na ako sa YouTube noon, alam ko, nakapost na doon. Vlog-vlogan. Tapos, ayan, ngayon gagawa ulit tayo ng video tungkol sa lugar na yun. And this time, tayo ay mag-overnight camping. Kaya, samahan nyo ako sa adventure ko na to. Diyan lang kayo. And, let's go! So, ayan, hindi ko alam kung anong area na to. Hindi ito yung dinaanan ko dati na yung 2022. Kasi Castillejeros pa lang ay naligo na ako. Hindi na ako umabot dun sa highway ng San Marcelino. Kaya hindi ko alam tong area na to, bago sa akin. And naka Google Maps naman tayo, siya na bahala sa atin. Ayan, so ayun, kompleto na rin yung mga dala natin, mga pagkain, tubig. Ayan, alam niyo naman ako pag nag-moto camping, dapat kompleto bago dumating sa campsite. Kasi pagdating sa campsite, alam ko na mahal yung mga bilihin. So sa adventure na to, malalaman nyo kung gaano ka tindi yung mga dadaanan dito sa lugar na to. Kaya i-share ko sa inyo. At panoorin nyo lang para parang kasama ko na rin kayo sa adventure na to. So ayun, nakikita ko dito puro bundok pa, yung mga bundok. At syempre, ang Kuya Jay nyo ay hilig sa bundok. Kaya tuwa na naman ang kanyang mga mata. So ang pinin ko sa Google Maps ay yung Arauca Bridge. So yun yung tinatawag na ng tulay na bakal or tulay na pula doon sa papuntang Lake Mapanuepe. So hindi ko sure kung ano, nadadaanan pa siya as of today, kasi mga vlogs ko na napanood ay months ago na, pero nakaraan pa rin sila doon. Pero sabi kasi nila hindi na raw nagpapadaan kasi weak na yung tulay. So try natin na doon dumaan kasi dapat kasama sa experience ng Lake Mapanuepe yung ganun eh, yung tulay na yun eh. Kaya subukan natin na dumaan doon kung makakaraan tayo. Samahan nyo lang ako sa adventure natin na to, guys. So sabi sa Google Map ay 6.1 kilometers na lang, nandun na tayo sa Arauca Bridge. At dito pa lang ay buhangin na dadaanan natin, rough road na. Sana hindi mabasag yung itlog na binili ko. Itlog kasi pasasahog ko sa mga pagkain natin.
Morning po. Ayan. Bilang courtesy, tayo ay bumati sa mga lokal na dito sa lugar. So dito sa area na to ay may signal pa. Dun kasi sa area ng campsite sa vicinity mismo ng Lake Mapanuepe ay wala nang signal na kahit anong network. Pero alam ko merong phase doon. I don't know kung anong phase ay merong Starlink na pwede kang mag-connect. So syempre may bayad. Para kung gusto mo mag-update o gusto mo magtrabaho habang nagre-relax doon sa Lake Mapanuepe ay pwede naman. So di ko lang sure kung anong phase yun. Kasi tayo, ang target natin ngayon ay phase 2. Doon tayo maglahag. So dito pala sa area na to, ayan o, puro pine trees na ang ating mga nakikita. And mamaya doon sa Lake Mapanuepe, makikita nyo bakit dito pa lang yung mga pine trees na. And buti na lang today, binigyan tayo ng Panginoon ng magandang weather. Kasi yung holding ride natin, yung North Luzon Loop adventure natin noong December, grabe. 3 araw akong inuulan habang biyahe Kaya buti ngayon ay okay ang panahon. Yeah. Apo, ilang beses na ako nabalik doon. Apo. Boss, yung tunay na bakal na dadaanan pa ba ngayon? Negative talaga yun. Nung isang taon nadaanan ko ba yun Salamat po. So ayun, tayo ay nagbayad ng 30 pesos para sa ecotourism fee or environmental fee dito sa lugar na to. So sabi ni Kuya, yun daw Arauca Bridge ay hindi na nadadaanan kasi tagilid na raw. So ayun, sad, hindi na tayo makakadaan doon. Pero goods lang. Video naman din tayo doon. Tayo ay dumaan sa Arauca Bridge. So doon tayo sa main trail na yun, tunay na dadaan. So kung makikita nyo dito, ilog to, ilog yan. Lalo na pag malakas yung tubig galing sa bundok. Ayan, tumataas ang tubig dyan. At yung kalsada para tayong nasa dagat, umaalon-alon tayo. Dito umaalon-alon pa tayo mamaya doon sa lahar mismo. Baka bumaon na tayo, baka malunod na tayo. Pero sana di naman. Kaya naman yan, i-gadget natin. Hindi tayo masyadong mapagmabilis kasi nga tayo ay uuga-uga dito. So dito nga pala, though hindi naman required ang trail guide. Okay, trail guide siya, trail guide, hindi tour guide. So correct natin yung mga terms natin. Ayan, trail guide sila. Ang ating mga kapatid na mga katutubong Aita na taga dito, mga lokal dito. Sila ay mga trail guide. So hindi required na kumuha, pero kung ikaw first time sa lugar na to, advisable na kumuha ka ng guide. Lalo na kung naka 4 wheels kayo, tapos 2x4 lang. Kaya kailangan nyo, kasi sila nakakaalam kung saan yung daan na maayos, saan hindi mababalahaw yung mga ganyang klaseng sasakyan. Kasi yung motor madali na makakaahon yan Pero yung mga katulad ng mga ganyang 4 wheels, lalo 2x4 lang, may hirapan sa recovery. Mahal din magpa-rescue dito Kung pag ikaw ay nabalahaw, may bayad na hiwala yun. Kaya
advisable na kumuha ng guide. So tayo nung first time natin dito, hindi naman tayo kumuha ng guide, kapa lang, nood lang ng video sa YouTube, aral-aral, at nakarating naman tayo doon sa Mapanuepe Lake ng maayos nung first time nating pumunta nung 2022. So ayun na yung ating tatawiran na bridge, hindi na yung bakal na parang hanging bridge. Ayan, pag dinaretso papunta dun sa hanging bridge. So tayo dito ay kakaliwa na. And look at that view. Ayun yung tulay na bakal kung kita nyo sa camera. Pero ngayon hindi na siya madadaanan eh. Ito ay intro pa lang ng kalbaryo natin, kasi maya maya mas matindi pa ang ating mga haharapin. Bukod sa lahar, may mga river crossing pa tayong dadaanan. So it is what it is. Ito ang adventure. So pitik-pitik lang tayo, pitik-pitik lang, mahirap magbabilis dito. Simple lang, abot mo talaga. Ayan, dito na tayo kakanan, papasok ng Lahar Trail. Dito nga pala guys, hindi kayo dapat pakampante kung nung nakapunta kayo dito, kabisado nyo na yung daan. Kasi from time to time, lalo pag bumabagyo, ay nag-iiba yung terrain dito. So yung trail na iiba-iba yan. Tapos yung trail minsan, ayan, malalim. Minsan, ayan, malalim nga yung mga trail. Lalo na pag madalas may mga dumadaan. Kaya dito talaga ingat. May semplang ka talaga dito. So dito tayo sa mga damo, kasi mas matigas dito. Morning po. Magandang umaga po. Ayan, batian lang kasi pare-pares kami ng pinagdadaanan. So mahirap-hirap. So sa ganyang batian, maiibisan din yung hirap na dulot ng trail, kasi may mga kabatian ka. Morning po. Ano naman, tawid. Sorry, basa. So inaasahan naman natin yan. Kasama sa adventure sa Lake Mapanuepe, yung mabasa ka sa river crossing.
hindi lang mabasa, mabuhanginan pa. So para kang sinawsaw, tapos nilagyan ng sprinklers. Yan. So far so good. Hindi ko rin alam kung tama na ba yung dinadaanan ko, kasi ayun nga, hindi ko na siya kabisado. Tayo nagmamaasim lang. Yan ang may fresh na train. Muna tayo, try natin muna dito. Hindi tayo sigurado sa dinadaanan natin. Lakas ng loob gusto makatipid. So may nakikita ako makakasalubong. So tingin ko, tama naman. Sana yung dinadaanan natin. Kasi pag may dumadaan, hindi sabihin nasa tamang landas ka. Kasi doon lang naman papunta tong lugar na to itong mga kalsada na to. Morning. Tayo ay nasa Kawalo na. Hindi alam kung nasaan na, kung tama ba ang tinatahak, pero picture muna. At tingin ko ako ay kakain ng alikabok sa nakikita ko. Tabi muna, tatabi muna ako. Ayun guys, mga pre,
pag may mga nakikita na kayong flag na ganyan, parang sa mga resort lang yan, ibig sabihin nasa ano, tamang daan. Nag-a-assume na naman. Camp 3 Eagles Paradise. Camp 3 ba ibig sabihin? Phase 3? New Zealand Phase 3. Saka muna tayo. Ate, pa-phase 3 ba to? Phase 3 po. Saan po ang phase 2? May daanan naman po. Ah, may daan naman po. Sir, dyan. may nakita kayong coaching pula? Apo. Saan banda na po? Malayo-layo siguro, may 5 minutes na po siguro. Kasama niyo po ba yan? Kasama namin po. Okay, so ito na tinatahak natin ay phase 3. Pero mayroong daan papuntang phase 2. Kung saan natin target na mag-camp. So guys, look. Itataasan ng pine tree dito. Ayun po. Okay, bigayan lang pag may dumadaan. Kasi motor naman tayo, mas madali tayong nakakagilid kumpara sa mga 4 wheels. So bigayan lang. Hindi naman tayo mauubusan ng kalsada. Phase 1. Phase 1, phase 3. Phase 3 doon, phase 1 dito. So, ayun nga. Ang daming campers.
umaga pa lang ang dami ng tao. Sabi, 20 minuto lang daw to at makarating ko ang phase 2. So, hinahanap natin spot malapit sa lake at may puno na pwedeng kabitan ng hammock. Phase 2 na po ba to? Dun pa po. Salamat po. Hindi pa pala to phase 2. Diretso pa tayo. Pero dito, beach na oh. Okay guys, I found the spot for us. Ito na, pinakatahimik so far. Kasi ang dami ng tao. Ito tayo, solo natin. Sana. So ito, dyan tayo magtatayo ng tent natin. Okay, so ano guys, set up muna ako kasi nagugutom na ako. So dyan lang kayo ah.
Hello guys, mga pre, mga pards. So napag-set up na ako ng shelter ng tent. Tapos ayan, time check ay 10 PM. So di pa ako nagbe-breakfast. Siguro kakain muna ako, tapos pahinga. So ayan, kahapon kasi inuwian ako ng mother ko ng beef mami. Hindi ko siya nakain kahapon, kaya ngayon ko kakainin bilang breakfast. So ayan guys, sobrang tahimik dito. Kasi pumunta ako, dumulo talaga ako para lumayo ako dito sa mga maraming tao. Kasi ang dami ng tao talaga. Sobrang practical no place. So ayan, iutin ko muna tong mami para magkalaman na yung chan ko. Ay, dyan muna kayo guys. So ayun mga pre, habang minute ko yung pagkain ko, tour ko muna kayo. So ito yung setup ko. Ayan, dun ako nagluluto. Ayan, tapos ito yung tent, yung motor ko. Tapos yung lake, ayan, nasa harapan ko. Lake's bundok. Ayan. So yun yung motor natin. So ayan, tent tsaka tarp ang ating setup. Ayan, inflatable bed. Ayan, yan ang aking higaan mamaya. So ayan, dito ako nagluluto. Ayan, yan yung aking pagkain. At speaking of pagkain, nagugutom na ako. So guys, kain muna ako ha. Hello guys. Hello mga pre. So time check, it's quarter to 2 PM. So napasarap yung tulog ko, mga around 11. Sabi ko idip lang ako. Sa anong oras ako nagising. Talaga may hamok lang ako kanina, natutulog. So here sa Lake Mapanuepe, ang lamig ng klima. Kanina medyo mainit-init umaaraw, pero nung hindi na masyado umaaraw, medyo malamig na yung hangin. So siguro napasarap yung tulog ko. For now, siguro parang sisipol ako. Magluluto ako ng, siguro lunch ko na lang ngayon ay ham, tapos tinapa, ano pa, siguro lunch ko ngayon ay tinapay na lang, tapos papalaman na natin ng ham para
lunch sabay merienda na rin kasi anong oras na rin. Tapos mamayang gabi na lang ako mag-rice. Ayan. So dun muna kayo. Tutok ko ng merienda ko tsaka ng lunch ko. At samahan niyo pa rin ako dito pa rin sa Lake Mapanuepe. Share ko na nga rin pala guys, dito kasi ko sa bandang dulo ng phase 2. Phase 2 yung pinakadulo dito sa gawing kanan ng lake. Yun yung pinakadulong campsite dito sa Lake Mapanuepe. So kanina, mag-isa lang ako dito, kaya ito yung pinili kong spot, mag-isa lang ako. So sabi ko tahimik. Tapos may dumating, ayun, may dumating na isang family. may sounds pa. So sana mamaya wala nang ganun. Full naman yung music nila, pwede na din. Tapos ito pa, may dumating pa isang pick up ulit. Ayan, so dalawa na yung kapitbahay ko. Tapos ito pa, dahil ito yung dulo, yung ibang mga nandun, yung mga doon naka pwesto, pupunta sa area na to kasi nga dito mas maganda yung view, tapos mas konti nga yung tao, tapos dun sila naglulublob. Dito sa Lake Mapanuepe bawal talaga ang paliligo kasi sabi nila contaminated daw yung tubig ng ko ba kung anong substance yun, kaya bawal talaga maligo. Pero may ilan na naglulublob pa din. Ayan, so yun, na-share ko lang para pag pumunta kayo dito may mga idea kayo sa kung ano yung meron dito sa Mapanuepe Lake. Hello guys, time check it 4:39 PM. Ayan, so dito pa rin tayo sa Mapanuepe Lake. And yung kaninang mga katabi ko dito na mga nakasasakyan, naka-pick up, it turns out na mga day tour lang pala sila. So maghapon lang sila. So etong part na to, sa area na to, mag-isa na akong mag-overnight. So ayan, tignan mamaya kasi medyo dun sa to isolated, nakahiwalay doon sa ibang mga campers na nandito na mag-overnight.
solo ko ito mamaya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Palipas lang muna ng oras. Antay siguro ng mga 6 or 5:30 bago magluto ng dinner. Ayan. So, ayan, chill lang muna. Dito naman kasi ang activities ay depende sa'yo. Kung sa kanila merong activities na ATV pwede, pero ang activities pwede sa'yo, depende sa'yo kung gusto mong magpagulong-gulong dyan, mag badminton, mag football, kung may dala ka, volleyball, pwede rin naman, depende sa'yo, basta may dala kang gamit. Pero mostly talaga ang activity dito ay camping, kaya kung gusto mo talaga yung chill, yung peace, pwede dito. Isa to sa pinaka magandang spot na pwede ko ma-recommenda kung gusto mo ng kapayapaan. Wag mo lang matatimingan talaga yung mga makakasabay na camper na may ingay, kasi tanggal ang kapayapaan talaga doon, lalo na yung mga nagpapakalasing. Pangit kasama sa camping ng mga yon. Dito sa area ng ng phase 2, ang binayaran ko lang ay 60 pesos for overnight moto camping. And tapos pag day tour naman ay 30 pesos per head. Tapos pag alam ko pag nakasasakyan, hindi per box or per head yung bilang nila sa paniningil, kundi per sasakyan. I think around 300 yata per sasakyan pag day tour and 600 for overnight. So, yun yung pagkakaalam ko. Hindi ko lang sure sa phase 1, phase 3 kung magkano yung mga sinisingil nila doon, pero ayan, dito sa phase 2 yun yung sinisingil nila. And trivia guys, etong Mapanuepe Lake ay sakop ng 2 barangay. So, nung pumutok yung bulkang Pinatubo nung 1991, yung mga waterways, yung mga dinadaanan ng tubig ay nabaran ng lahar na nanggaling sa pagputok ng Pinatubo. So kaya unti-unti yung 2 barangay na nakakasakop ngayon dito sa Mapanuepe Lake ay unti-unting lumubog at kinainom ng tubig. So yung 2 barangay na yon ay Barangay Buhawin at Barangay Aglaw. So dito hindi natin kita, ang nakikita na lang na parte ng barangay na lumubog ay yung krus sa tuktok ng simbahan. I think it's Santa Barbara Church. Yun na lang yung kita dun sa mga lumubog na barangay dito sa Lake Mapanuepe. And okay, merong 2 paraan para sa pagpunta dito sa Mapanuepe Lake. Dito sa campsites ng Mapanuepe Lake. So una, yung lahar na dinaanan natin kanina, nakamotor tayo. And pangalawa ay pwede kang mag-boat ride. So may daan doon papunta sa parang view deck ng Barangay Aglaw. Tapos from there, sasakay ka ng bangka, tatawid ka ng Mapanuepe Lake, papunta dito sa mga campsites nandito. So yung rates nun sa bangka, hindi ko sure kung magkano kasi hindi ko pa naman na-experience na sumakay doon, pero sige, alamin ko para sa inyo. Ayan. Tsaka sa mga iba namang vlogger, nasabi na nila kung magkano yung rates ng mga bangka patawid na Mapanuepe Lake papunta dito sa mga campsite dito. Bukas itatry siguro natin, paglabas natin sa lahar, itry natin puntahan yung view deck para makita nyo rin kung paano yung isang way papunta sa mga campsites dito, para kung sakaling nagda-doubt kayo sa sasakyan nyo or sa kakayahan nyo sa pagdadrive nyo, ay pwede nyo i-take yung isang ruta, yung pagsakay ng bangka para makatawid ng Mapanuepe Lake papunta sa mga campsites na nandito.
nagsusulat na ako ng tent. Tapos na ako kumain ng dinner. Tapos papantok na lang para bukas ay maaga tayo magising. So, bukas, try ko ipasyal kayo dun sa area kung saan sumasakay ng bangka papunta dito sa mga campsite sa Lake Mapanuet. So, that's for tonight. Sana malamig para masarap yung tulog natin. So, see you guys tomorrow. Good morning guys, good morning mga pre. We are still here sa Mapanuepe Lake. Okay, so sarap ng tulog sa lamig. Lamig kagabi. Ayan, so for now siguro luto muna ako ng breakfast. Noodles lang siguro tayo. Tapos camp out na para maaga tayo makauwi ng Bulacan. Hindi ako rin kasing abutan na sobrang init sa kalsada kasi alam mo, ang hirap mag-drive pag sobrang init eh. Ayan, so luto muna ako ng breakfast. So yun guys, nakakain ako nag-breakfast, nakapag-camp out na rin ako. At I will say bye na dito sa Lake Mapanuepe hanggang sa susunod. And for that, pakita ko sa inyo setup ng motor natin. So, ayan si Gajil, ang aking motor. Ayan. So meron akong dalawang saddle bag, tapos isang bag na malaki, tapos top box. So nandyan lahat ng camping gears ko. Ayan.
hindi ko sinasabing kompleto, pero kaya na i-sustain yung aking pagka-camp. Yan, lahat ng gamit ko nandyan sa mga yan. So paano guys, head out na ako, palabas na ako ng Lake Mapanuepe. Samahan niyo ako sa biyahe ko pa uwi. So ayun guys mga pre, palabas na ako ng campsites ng Lake Mapanuepe. Yeah. At makikipagdigmaan na naman tayo sa lahar. So guys, update ko na lang kayo maya pag nakalabas na ako dito sa Lahar Trail. Concentrate muna tayo sa bakbakan dito. So hello guys ulit, papanik na ako papunta dun sa view deck kung saan sakay ng bangka pag papunta sa mga campsites ng Lake Mapanuepe. Ayan. So mula doon sa pinag-registration na natin kahapon, di ba tayo ay kumaliwa pababa sa mga campsites. Pero pag pupunta ka dun sa view deck ay dediretso. Lake Barangay, dito siguro yun. Dito papunta ng view deck. Ito yung view deck ng Mapanuepe Lake. Yun there, view deck. Pwedeng picnic area din pala dito. Ayan, tapos dito sumasakay ng bangka patawid ng Mapanuepe Lake. Dyan yung mga bangka. Boss, pag nagbangka patawid, magkano? 500 pag. Tapos ilang katao kasya doon? 5. So yun guys, natanong ko dun sa lokal. So patawid daw back and forth ay 500 pesos per 5 packs na kasya sa bangka. Yan yung mga bangkang tumatawid ng Mapanuepe Lake. Balik na tayo. And usually yung mga nagpapatour, sinasakay lang nila dito patawid ng lake. Ayan, so babay Mapanuepe Lake. So tayo ay head out na pauwi ng Bulacan. So ayun, so far ito experience ngayon sa Mapanuepe Lake compare doon sa first time ko nung 2022, which is day tour lang, ay okay na okay ngayon kasi sobrang payapa ng experience ko, lalo na nung gabi. Ayan, sarap ng tulog kasi walang maingay,
wala nagpapatugtog, malayo ako dun sa mga katabi ko, malayo sa katabi malayo sa mga kapitbahay na camp area. Kaya ayun, yung in-expect kong katahimikan, yung hinahanap kong kapayapaan ay nakuha ko naman. Kaya yung experience ko ngayon, moto camping sa Lake Napanuepe ay alright na alright. So paano guys, dito ko na i-end yung ating moto adventure video dito sa Lake Napanuepe. So sa mga nakaabot sa part na to ng video, maraming salamat sa inyo. Kung hindi naman nakakahiya, sana subscribe na kayo sa YouTube channel. Sana din follow nyo rin ako sa Facebook. Kung kaya din, subscribe kayo sa Facebook ko para matustusan pa yung mga next na moto camping adventure na i-share ko sa inyo. Ayan, kasi hindi naman ganun kalaki ang sweldo ng inyong Kuya Jay. Talagang mahilig lang siya mag-adventure, pinag-iipunan at naghahanap ng mga tipid adventure trips. So syempre, i-share ko naman sa inyo para in time kayo din ay magkaroon ng mga idea na meron palang mga ganitong tipid tip adventures. So guys, maraming salamat sa inyo. This is your Kuya Jay signing out. Thank you, I love you all, and to God be the glory.